lunch serye kanina. Ang request ni Amo ay sweet and sour chicken. Bali si Basma yung nagbili nito. At ang sabi ay para lang kay Basma at para sa pinsan niya na bibisita daw sa ospital. Yung favorite niyang cousin na si Leila. So, dalawang bata lang yung paglulutuan ko nito. Kasi naman ang sabi ng amo kong lalaki na siya at yung dalawang anak niya, yung malaki naming alaga ditong dalawa ay kakain sa labas. At ang sabi niya na sa akin daw din kung ito din yung pagkain namin ni Belle. Yung dalawang bata ay kunti-kunti lang naman yung kakainin nila nito kaya enough na to para sa amin. Ang chicken ay hiniwa ko lang yan ng bite size. Naglagay ako ng garlic powder, onion powder, paprika, black pepper. Naglagay ako ng oyster sauce at soy sauce. At pagkatapos niyan ay minix ko lang yan mabuti and then sinet aside ko ng mga 30 minutes para maka-absorb kunti yung mga ingredients. Isa to sa favorite ni Basma dahil meron siyang pinya. At para sa coating ng chicken, tansya-tansya lang. Flour, tapos naglagay ako ng cornstarch, garlic powder, onion powder, salt, naglagay ako ng konting paprika. Kaya tayo naglagay ng cornstarch para mas crispy pa yung ating chicken. Yung flour dyan ay depende yan sa kadami ng gagamitin yung chicken. Mix lang yan mabuti and then ilagay na yung ating chicken. Tapos i-coat lang natin yan lahat. Expect ko na talaga na hindi sila dito kakain dahil weekend. Usually talaga pag weekend, sa labas lang yan sila kakain. Madalang lang na dito kakain, tapos bibili na naman sa labas ng pagkain. Nabilang niyo ba kung ilang beses akong nagsabi ng pagkain? Habang nag-go tayo ng chicken, nagpainit na tayo ng mantika para double time ba. Tapos sa kabilang pot naman ay nagluto na tayo ng white rice. Tapos ito naman yung sauce ng ating sweet and sour chicken. So gagamitin natin yung sabaw ng pineapple in can. Naglagay ako ng ketchup at soy sauce. Nag-add pa ako dyan ng oyster sauce. Kunting asukal, 1 tablespoon lang dahil matamis na yung ating pineapple juice. Tapos naglagay ako ng konting vinegar. Hindi ko na na-open yung ating camera. Naglagay na ako dyan ng chicken sa ating oil. So, ipiprito lang natin yan ng kunti. Kahit hindi pa siya mag-crispy dahil i-double fry natin yan. Gusto ni Basma yung crispy siya. Yung pagkagat mo ay meron pa rin siyang crispy kahit nakalubog na yan siya sa sauce. Very konti lang talaga yung niluto ko dahil nga para lang kay Basma at kay Leila. Di bali naman na maubusan kami ni Belle dahil meron kaming maraming pagkain na leftover sa fridge. So kung maubusan kami ay mag-init na lang. After na prito, palamagin muna natin yun ng mga 5 minutes or 10 minutes bago iprito uli. Tapos, while na naghintay tayo ng oras para lumamig yung ating chicken, nag-slice tayo ng gulay. So, dahil sa mga bata yung kakain, kunti lang talaga yung bell pepper na nilagay ko dyan. Tapos, kunti lang din yung onion. Parang pabango lang din, palamuti. Hindi nila kakainin yan. Lalo naman si Basma. Carrots lang yung kakainin niya dyan. 1 carrots lang din yung nilagay ko para hindi mag-overpower din yung mga gulay sa ating chicken dahil kunti lang. After nahiwa yung mga gulay, stir fry natin. So dahil matigas yung carrots, inuna natin yung carrots na stir fry para mag half cook siya. Bago natin ilagay yung onion at yung bell pepper. Same pa rin yan sa ating ginawang beef na stir fry kahapon. Kahapon ba? Nung nakarang araw ata. So, masarap yan pag may crunch pa yung mga gulay. Kaya, kailangan half cook lang. Habang nagluluto tayo ng mga gulay dyan, ay nag-init na tayo ng ating mantika para sa double frying ng chicken. Tapos, sinet aside ko na yung vegetable, nilagay ko na yung pineapple chunk. Ito yung bida dyan, yung pineapple. Tapos, nilagay ko na yung sauce na ginawa natin kanina. Pakuluin lang natin ng konti. Meron pa ding request yung bata. Gusto niya yung ABC soup daw. So, yung ABC soup, Maggi yan, instant soup na yan. So, may pasta yan na ABC yung shape. Lalagyan lang naman yan ng tubig according sa package direction. Pakuluan lang yun hanggang sa malambot yung pasta. Then, ito na yung chicken natin, double fry natin. Medyo black na yung ating oil dyan dahil nasunog yung flour kanina sa ating breading mix. Tapos, after na prito, nilagay ko na yan dyan sa sauce na pinakuluan natin with pineapple. I-mix lang mabuti hanggang mag-coat yung sauce sa chicken, saka na natin ilagay yung ating gulay na naka-stir fry kanina. Konting halo-halo, then okay na. At mas masarap to pagka i-serve agad with steam rice, syempre. Kung meron kayong sesame oil, pwede kayong mag-drizzle ng konting sesame oil. Wala nga lang akong sesame oil dito. Yung ating soup kanina na pinakuluan, saglit lang naman yan
yung pakuluan, mga 7 minutes lang ata or 8 minutes ganun. Yung oras ang pagluto ko dyan, tinansya ko talaga yung oras ng alis ng amo kong lalaki. Sabi niya 2:30 ready na daw yung food. Para pagdating niya doon sa ospital ay init na init pa yung pagkain. In case naman na hindi pa kakain, nagkadagan yung mga bata, pwede naman yun mainit sa microwave. Meron namang available doon na initan. Tapos itong soup na to, itong instant soup, alam kong hindi siya healthy kaya ayoko sana nito. Kaso lang wala tayong magagawa dahil talagang ulirang nani lang tayo at may mga magulang yon, so sila pa rin yung masusunod. At mas mahirap talaga pag bata yung magkasakit kasi nga hindi mo sila mapagbawalan sa mga gusto nila. So that's all guys, thank you for watching.